Magandang gabi po sa lahat. Nais ko po sa inyo i-share ang information po na ipinakita sa akin ng Panginoong Hesukristo. Patungkol po ito sa langit at impyerno. Ipinakita po ito last year habang nagdadasal po ako. Nung malapit na po akong matapos sa pagdarasal, nakakita po ako ng isang maliwanag na pintuan sa aking vision. Nilakbay ko po ito at pumasok po ako sa pintuan. May bumungad sa akin isang batang lalaki. Tinititigan niya po ang aking itsura at nakangiti po siya sa akin. Tapos pumunta po siya sa aking likuran at may itinuro po siya sa bandang unahan na may paparating na tao. Nakasuot po ito ng mahabang damit na puti. Nung malapit na siya sa akin, doon ko po nakita na ito po yung Panginoong Hesukristo. Nakalutang siya sa hangin at nang malapit na po siya sa akin, bigla na lang po nagbago ang paligid. Nakita ko ang napakagandang paraiso. Doon ko nakita ang pinakaunang langit. Magaan po sa pakiramdam, maliwanag ang paligid at maaliwalas. Parang nasa isang park na naka-landscape ang paligid. Maging ang mga bulaklak ay napakaganda. May mga puno na sinisilungan ng mga tao habang sila po ay nakahiga. Makikita mo na ang lahat ay masaya, walang pinoproblema. Maaliwalas ang mga mukha nila at ang lahat ay nag-i-enjoy. May mga batang naghahabulan at mga kamag-anak na nagkikita-kita doon. Yung iba naman ay inaamoy ang mga magagandang bulaklak. Wala po akong nakikitang kasamaan, pagdurusa, pagdadalamhati at kalungkutan. Satisfaction at contentment ang nakita ko sa bawat tao. Ang nilalakaran ko ay mga batong kulay puti na magkakaparehas ang mga hugis na kasing laki po ng mga kamao. At ang daanan patungo sa isang napakalaking palasyo. Ngunit ang napansin ko pong mga tao ay hindi ganun kadami. Mabibilang lang po ang taong nandoon sa langit. Habang nililibot ko po ang aking sarili na makikita ko ang paligid, nararamdaman ko po ang pisikal ko na katawan, especially po sa liig ko na nagtitilt din po ito. Kaya alam ko po na ang aking katawan ay nandoon pa rin kung saan ako nagdarasal. At alam ko po na buhay pa rin ako. Alam ng Diyos na ang mga pinakita niya sa akin ay hindi ko po makakalimutan. Kaya sumunod po ay dinala niya po ako kung saan po ang tinatawag nilang impyerno. Sumusunod lamang ako sa likod niya at hindi rin po siya nagsasalita. Bumaba kami sa isang hagdan patungo doon sa impyerno. Sa hagdan pa lang, ramdam ko na ang init doon sa pintuan ng impyerno. Halos di mabilang nakarayom sa dami ng taong pababa doon. Makikita sa kanilang mga mukha ang pagsisisi. Hindi po sila doon nagkikwentuhan at halos hindi po maidrawing ang kanilang mga mukha. Sa lagusan na papasok doon sa impyerno, makikita na may mga taong gustong tumakas. Ngunit may mga gwardya sa paligid at nahuhuli sila. Pagkatapos ay nilalatigo po sila. Ang iba po ay inahagi sa pintuan at ang iba naman ay tinatadyakan upang makapasok doon sa lagusan. May napansin po ako mga nilalang na may access po pabalik-balik sa lupa. Nakasuot po sila ng itim na damit na may mahabang manggas na parang mga kulto at nakatalukbong po ang mga ito. Nakita ko po ang mukha ng isa sa kanila at napansin ko na ang kalahati ay mukha ng tao at ang kalahati po ay naaagnas na may mga uod. Sila yung mga nagdadala ng mga tao papunta doon sa impyerno na parang ang kanilang mga misyon ay dalhin ang tao sa impyerno. After na makita ko po ang lahat, unti-unti pong naglaho ang mga nakikita ko. Paunti-unting lumiliwanag at ramdam ko po na nakabalik na muli ako kung saan po ako nagdadasal. Kaya unti-unti ko pong dinilat ang aking mga mata. Yun po ang pinakaunang langit na napuntahan ko, nakasama po ang Panginoong Hesukristo. Ang mga ipinakita sa akin ay ang katotohanan na nagaganap ngayon sa langit at impyerno. Doon nyo po makikita ang pinagkaiba. Mas marami sa atin na mas gustong gumawa ng mga kasamaan upang magpakasarap ng buhay dito sa mundo. Hindi nila alam ang consequences after ng buhay nila dito sa lupa. Ang lahat na ipinakita sa akin at mga itinuro ay marireceive nyo rin po ito. Kailangan lang talaga natin na baguhin ang ating mga sarili. Maging kagaya po natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi ng iba, mahirap daw. Pero hindi nyo pa po kasi sinusubukan. Walang mahirap sa taong may gusto ng tunay na kaligtasan. Hindi naman agad-agad yan na mababago mo agad ang iyong sarili. Pero sa paunti-unti pong pagsisikap mo, magiging katulad din natin siya. Madaming benefits po ang paglapit sa Diyos. Sa susunod ko po na video, i-discuss ko po yung mga bagay na to. Maraming salamat po sa panunood.
hanggang dito na lang po ang video ko. God bless you.